Hola, hola. What is up mga guys? It's a beautiful Sunday morning. Walaan nyo saan tayo pupunta. Pag nawalaan nyo kung saan tayo pupunta, bibigyan ko kayo ng sawa. Char. So pupunta tayo ngayon. Isang malupet na quick ride lang to. Going to saan pa ba? Pwede sa Bukawi, Bulacan. Kukuha lang tayo ng sawa. Then babalik na. Sabi ko nga sa last video ko, 'di ba? Ginagawa ko lang parang divisoria tong Bukawi. Stop pala. Sorry na. Ha? Wabot. Paano mag-detail nung ganito? May ganito ako eh. Hindi ko mapag-connect. Ayaw gumana ng mic. Ah, mic? Oh. Hindi, naka-external ako. May DJI ako sa loob. Ayaw dito eh. Saka naglalag. Pangit ng tunog. Nasa iba yung brand mo hapon. Oo. Yata yun. Hmm. One trip mo yun. Hindi magamit ko eh. Tinry ko rin to eh, kaso ang pangit ng tunog. I-YouTube ko na eh. Wala eh. Kaya bumili lang ako external na mic. Wala ko dalawa. Hindi siya pwede mag-connect ng YouTube na magkasabay. Dahil magkaibang Bluetooth. Pero pa talaga? Oo. Paano gagawin ko? Paano mag-connect? Wala eh, dapat 1:1. Yung mesh type yata yung pwedeng ganun. Sayang yung bili ko. Sayang yung bili ko. Oo. Pero sa mic, gagana kaya yung kasabay? Gagana siya. Hindi lang, ang kailangan makapagana ko yun. Ay, ikaw na pala. Sige brother. Ay! Ah, mainit eh. Mainit. So ayan, napakwento pa. Oh, yun din naging problema ko dito sa sa intercom ko. Nahihirapan ako i-connect siya sa GoPro ko. Then tinry ko yung wireless na recording. Wala, choppy din. Kaya nga napilitan din akong bumili nitong DJI Mic Mini. So kasi siya certified and tested na kumo-connect siya dito sa GoPro. Kung walang ka-hassle. So shoutout sa iyo brother. Hindi ko na talaga yung pangalan niya. So anyway, going back to the topic. Yun nga, papunta tayo ngayon ng Bukawi. Mabilisan lang to. Kasi yung stock ko dun sa bahay, wala eh. Na-dispatch niya na last week. Dahil may okasyon dun sa kabilang side, dun sa Dagupan. Shoutout sa mga taga Dagupan dyan. So naawitan yung 1K rounds ko sa bahay na nire-reserve ko sana para ngayong araw eh. Kaso yun nga. So ayun, wala tayong no choice. Kanina ko pa iniisip eh kung kukuha ba ako. Kasi di ba kahapon paulan eh. Tapos sa balita pa dito along MacArthur may baha. So nagdadalawa isip ako kanina, baka ako pag alis ko biglang bumuhos yung ulan at naiwan ako dito sa baha. Char. Hindi naman, yun lang, hassle lang kasi talaga pag may baha, maulan. Tapos buti sana kung yung kargada ko pwedeng mabasa, 'di ba? So isa pa siya sa iintindihin ko pag umulan. So sa mga pyro lover dyan, may ano na ba kayo? May mga initial stocks na ba kayo dyan? Ng mga stash nyo? Sana all, di ba? Pero
Yung sa akin kasi wala eh, paubos na din. Yung mga initial na stock ko wala na. Siyempre, gustuin man nating mag-stock na agad as early as now, no? Eh, siyempre, kapag may opportunity na gawing pera yan, siyempre peperahin muna natin yan. Lalo na, alam naman natin, di ba? Yan, makakilala natin, may okasyon sa kanila, ganyan. Naghahanap sa akin ng mga yan, small calibers. So, siyempre, nakakaano rin naman na hindi pagbigyan. So ayo, kumusta ang mga stash nyo, ha? May mga naka-line up na ba? May mga naka-order na ba? Actually, itong summer season, ito yung magandang time para umorder, lalo na mga quitties, yung mga sawa. Yan, magandang umorder yan summertime siguro hanggang ngayon. Kasi yung mga gawa siguro or yung mga tinitinda ngayon, mga gawa yan, mga April. So hanggang ngayon, okay pa rin naman yung mga gawa niyan. Kasi mainit pa naman, di ba? Maaraw pa. So for sure, maganda yung pagkakatuyo niya mga yan. Hindi nyo na kailangan magbilad bago nyo gamitin. Unlike kasi pag nag-rainy season na, yung mga gawa ng mga bandang June, July, August, diba? Tag-ulan yan eh. Mahirap magpatuyo. Kaya ang ending, lalo na yung mga quitties, may mga ano dyan, may mga maglo-low break talaga dyan sa batch na yan. Hindi natin yan maiiwasan. Kaya nga, ang advice is, bago nyo gamitin, bilad nyo muna para sure na to yung toyo, lalo na pag mga ganong season nyo siya binili. Kaya din, di ba, pagka peak season, lalo na pag December na, nagkakaubusan ng stock, ng supply, and then pag may dumating na supply, yon sigurado yon medyo rush yung pagkakatuyo nun. Kaya ako advice ko sa inyo, paarawan nyo muna, at least mabilis lang. Kung mga ganitong weather nga, kahit mga 15 to 30 minutes nyo lang yan ibilad. Wag lang wag nyo lang ibibilad dun sa may chance na magliyab or mag-ignite. Halimbawa, madadaanan ng tao na may possibility na may magtapon ng yosi, o kaya may glass, may mga salamin ng bintana na pwedeng yung reflection ng araw, naku po, yun, delikado rin yun. Yun yung hindi madalas na pinapansin ng iba, yung reflection ng araw sa mga glass, sa mga windows natin. Naku po, pag yan, tumapat yan sa mga stash nyo, good luck talaga, brother. As always, traffic dito. Pangarap ko. Nakapakanta pa no? Ganda ng mga tugtugan ko ngayon OPM malapit na matapos to. Papapasukin kaya paputok dyan, no? Pag biniyahe dyan sa tren, papasukin ba paputok dyan? Pwede ba? Ang bilis yan. Sabi nga nila, di ba, parang 30 minutes ba? Or 1 hour? Mula Tutuban hanggang Clark, ganun. Or Clark ba yun? Or Malolo? So basta, ganun. So kung imaginein mo kung mula Tutuban hanggang dyan sa Bukawi and vice versa, ilang minutes lang yan. Unlike ito, pag binabiyahe mo, buti nga kayo nakamotor ako nasa kulang-kulang 45 minutes to 1 hour lang yung biyahe ko. Pero nung mga panahon na medyo purita pa tayo, bus lang talaga and biyahe ko noon is umaabot ng almost 2 hours din kasi yung bus. Ayan, alam na mga bumabiyahe yan pag mula Divisoria hanggang Bulacan. Minsan, ang andar ng bus niyan sobrang bagal.
Then dyan sa may 5th Avenue, dyan sa may Monumento, i-standby pa ng matagal yan dyan, mamimika pa ng pasahero. Bibilis lang yan pag nakalabas na kayo pa NLEX. Uy! Grabe yung hangin nun. Pinalahamon ako ng hangin nun ah. Hindi ko nasarado yung salamin ko. Mainit eh. So kung mahangin to, sorry na mga guys. Sorry na talaga. So SM Marilao na tayo. Dito may build up din dito sa may palengke. Pero ano naman yan, pag ganitong linggo, ano lang yan, usual traffic lang yan. Yan, build up dito sa may palengke, ganyan. Hindi naman yan tukod. Unlike pag talagang peak season dito. Naalala ko yung kabataan ko nung araw. Parang napakatanda na eh, no? Yung nung araw. Pero yeah, dati mapa NLEX, mapa MacArthur, yung traffic dito talagang kasumpa-sumpa. Alam mo yun? Pero ngayon mukhang mukhang nausog ah. Mukhang hindi lang usual traffic to. Ano nangyari dito? Uy, ang cute ng mga tuta oh. Ang cute. Ah hindi, mukhang traffic light lang. Traffic light ba dito? Maluwag dun eh oh. Or dahil lang dito sa truck. Anyways, ah hindi, intersection nga lang. Para. Thank you. So ayun, oh, 'di ba maluwag na. Doon lang 'yung sa kanto, sa intersection. So dati, ayan, namabalik ako sa kinukwento ko kanina. Dati, dito sa MacArthur, kahit dito sa bandang Valenzuela pa lang, may mga nagbebenta na dyan ng paputok eh. Ngayon, wala, nagbago na talaga yung panahon. Hindi na ikaw yung MacArthur na nakilala ko. Char. Ang drama. Pero yeah, seriously, wala dun sa Valenzuela na part ng MacArthur, may mga nagtitinda na ng paputok dyan. Pababaan pa ng presyo. Kaya talagang pag tungtong ng December nyan, lalo na pag nag-start na yung simbang gabi, yan, hindi na magkamayaw ang tao rito. Ngayon wala eh, hanggang Bukawi na lang talaga. Tapos yun, Pamalolos. Although hindi pa ako nakakarating dun yung mga tindahan dun sa bandang Malolos. Pero who knows, diba? Malay nyo naman. Wala kasi akong alam din na tindahan dun. Nadididig ko lang. Kwento-kwento ba? Sa Baliwag, may mga maker daw dyan. May kilala akong maker dyan sa Baliwag. Pero actually dyan sa Valenzuela, lalo dyan sa may Argong Bato, may mga maker dyan, di ba? Alam natin kung sino yung mga maker dyan, especially yung mga enthusiast talaga. Pero syempre, protektahan natin yung pagiging anonymous nila.
Pero quality yan, especially kung talagang legit ha. Meron kasi yun lang din ang medyo pangit eh. Yung iba kasi dyan nag DIY lang, tapos sasabihin gawang arko daw kahit di naman, diba? DIY, napakadelikado. Baga natuto lang, binenta na kagad, diba? Wala nang ano yan, wala nang quality control yan, wala nang quality testing yan. Basta tinest nila na isang beses, okay, para sa kanila may benta na. Or worse, yung iba ang ginagawa, puro ano lang, puro papel lang, ang pau, kunwari mabigat, pinabigat lang pala. Yun lang din ang iiwasan nyo. Tingin-tingin lang kayo sa mga sa mga groups. Usually naman binavouch yan kasi sino yung mga legit na seller, na maker. Saka doon kayo sa palagi, doon kayo sa may brand. Huwag kayong papatol doon sa mga gawa-gawa lang or unbranded. Pag tinanong mo sino maker, basta lang ang sagot. Medyo may past experience ako sa ganyan eh. Actually, even yung mga branded nga may mga palpak eh. Ayan, kagaya niyan, kukuha tayo ngayon ng sawa. Siguro mga 2 years ago, nakakuha ako ng For Sure na brand. Yan, sa Bukaw alam niyo naman yung For Sure, di ba? Maganda rin ang feedback yan. Pero nung time na yan kasi, ang sawa na binibili ko lang talaga is Starlight. Kasi sure yung quality, kaya lang dahil nga nung mga panahon na yun maganda yung quality ni Starlight, yun talaga ang in demand kumbaga. Wala na tayo halos nakuha. Nakakuha ako noon parang dalawa lang yata, dalawang 1K rounds. Then the rest, yung iba binili ko, yun na yung For Sure. Nung sinindihan ko na, anak ng toko, namamatay na nga yung fuse nya, yung mitya sa kalagitnaan. Ayaw pa sumindi. So hindi ko alam kung pangit ba talaga yung batch na yon or what. Hindi ko naman din pwedeng sabihin na baka peke, imitation. Hindi kasi trusted naman yung binilhan hindi natin sabihin ko sa store. Pero yun, imagine nyo branded, diba? Kilala. Kaya nga medyo off ako dun sa brand na yun. Hindi ko sinasabing pangit yun makikita nyo naman din sa YouTube, diba? Kumbaga lang nadala ako dun sa brand. Yan. So I'm not saying na pangit siya. Pangit lang yung na-experience ko sa kanya. And makikita natin sa YouTube, di ba? Talagang yung iba okay naman yung quality. So yun, last New Year naman, tuwan-tuwa pa ako nun kasi finally, kala ko hindi na gumagawa ang Starlight pero nakachempo ako ng Starlight na brand. So dahil nga yung tested ko, alam ko maganda yung quality, bumili ko. Unfortunately, kung ano yung naranasan ko doon sa For Sure, naranasan ko rin doon sa Starlight. Parang lang siyang regular nasawa, tapos yun din, namamatay din yung fuse. Nakailang sindi ako. Medyo nakakainis na. Ano yan? Kumbaga, ang expectation ko, yun yung highlight, diba? Yun yung pang finale ko. Kasi magandang quality nga yun, based sa experience ko na. Actually, matagal na yung Starlight. Mga 90s pa lang. Yan na talaga yung kilalang brand. Yung Starlight, pagdating sa sawa, sa Quitis, diba? May whistle bomb din sila. By the way, yung whistle bomb din nila sa Bly, marami puro whistle lang. Yun, medyo nakaka-disappoint.
Pero nung 90s hanggang early 2000, yan talaga yung top brand na laging hinahanap. Kasama na dyan yung Blue Thunder. Kung may mga nakaabot pa ng Blue Thunder, ewan ko kung may nagmana nun. Ang alam ko kasi nun, kinuha na ni Lord yung yung original na maker ng Blue Thunder. So ewan ko lang kung may nagmana. Yun din, hinahanap kong brand ng whistle bomb kasi sobrang ganda rin nun. Ako kumpara mo yan sa Conde na whistle bomb ngayon. So nalilibang ako, nasa Bukawi na pala tayo. So anyway, yun nga. Hindi ko alam kung ano nangyari din sa quality ng Starlight. Medyo na-disappoint ako. Pero ngayon, hindi for sure, hindi Starlight ang kukunin nating sawa. Kukuha tayo ng legit na quality. At titignan natin. Nung New Year kasi, nung salubong nitong 2026, hindi ako nakaabot nito Hindi ako nakakuha. Kasi limited yung stock, limited yung production. Hindi na ako nakaabot nitong sawa na to. Kung anong brand, secret, char. Hindi, kuha tayo ng 1,000 rounds lang. Testing lang natin yung gawa ni Boss Barrett. Hindi ko alam kung 1,000 lang makukuha ko 2,000. Pero feeling ko 1K rounds muna. Yeah, pan-testing lang. Pero malalaman. Yun lang ang nasa budget ko ngayon. Yun lang talaga dinayo ko dito, isang pirasong sawa 1,000 rounds. So ngayon natin siya pipick upin. Kung madadagdagan, kasya ba sa bag ko? So kanino tayo pipick up? Syempre kay Ate Rosalie. Bukas ba ang CPM? Syempre bukas yan. Uy, sarado CPM? Ang hangas mo Bakit sarado ang CPM? Tapos sarado rin si Ate Rosalie no? Na oras na ba? Bukas. Bukas So parking tayo. Sa favorite spot na parkingan. Ganda kasi ng quotation dito With God, all things are possible. Diba? Nakang DBHSE. DBH. Ito siguro sir, Bakit? Siguro mga ganyan, So yun. Recording na ba? Ayan, recording na. Ayan, ganun lang kabilis. O diba? Sabay na ako kakain. And 1,000 lang yung kinuha ko kasi wala nga pala ako lalagyanan. Ano ba to? Yan yung cellphone ko. Wala ako lalagyan Hindi kasya sa bag ko. So yun, nakasabay natin sila brother, ayan, sila kuya. Galing pa silang Tarlac, grabe. Dumayo lang sila dito ng aerial para sa piyesta nila. Ayan, teka, pipicturean ko lang din ang ating motor para sa ano ang tawag dito, sa thumbnail natin ng video na to. And hopefully itong video na to ma-upload ko ASAP kapag edit ako mamaya. Ganda na quotation talaga na to no? Yeah, naniniwala ako dyan Walang imposible, 'di ba? Basta sasamahan mo lang ng panalangin. Na? Game, tara, banat na.
Uwi na tayo. So, happy fiesta sa gagalangin. Mga batang gagalangin dyan. Ang init. Putay nang yan. Rico. Sarado sila CPM eh. So ayan, uwi na tayo. Pabalik na tayo ng Manila. Sarado Dragon, no? So, kausap ko si Boss Russell kanina. Madalang pala talaga yung dase na 16 shots. Parang nagustuhan ko kasi yun eh. Magandang pang pinali yung dase na 16 shots kesa dun sa 25. Kung ko, nakikita ko kasi mga sample video ng 25. Hindi siya purong ano eh, hindi siya purong brocade. Hindi kagaya nung 16 shots na puro parang gold ba yun? Gold or silver na brocade na alam mo yan, pang finale talaga eh. Ganda. Bibili sana ako eh, kaso wala, madalang daw ang 16 shots. Puro 25. Then nag-check na rin ako. Wala pang stock yung Renelin na Thunder. Bibili na rin sana ako ng Renelin Thunder. O kaya sabi ko kanina, 'di ba, baka 2K rounds yung mabili ko. Eh, since wala pang Renelin Thunder. 1K rounds muna. Antay-antay. Meron sila Renelin na regular. Although okay din yun, okay quality nun. Pero ba't pa ako magre-regular? May Thunder naman, di ba? So lagare, char. Ito, Kapso, marami kasang tao ngayon dyan eh. Ay ambot. Ay ambot. So again, hanggang dito na lang. Tapusin na natin dito tong video na to. Salamat sa panonood. Kung nakaabot ka dito sa part ng video na to. At kung trip mo yung mga ganitong klase ng content, mga karandoman sa buhay, mga paputok, mga motor, follow mo na yan. Huwag magpatumpik-tumpik pa. Okay. So, yun lang. God bless mga guys. Stay safe. And pray hard because it works. Wish you. Boss, pag ganyan na lang.